Isang magandang araw pong muli mga kababayan, at sa oras pong ito ay ako po ay bumabati sa ating mga kapatid sa MCGI at sa mga kababayan po natin sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng daigdig. Sana ay nasa maayos at mabuti po kayong kalagayan. At sa oras pong ito mga kababayan ay paparinig ko po sa inyo itong Kay sa Iyong Araw. At bago ko po iparinig, sana po huwag po ninyong kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito sa ating programa. At ito po, tungkol po ito sa ating bansa para sa katahimikan at ikaayos. Pakinggan po natin si Sa Iyong Araw. Sa kaayusan at kaligtasan ng lansangan. My countrymen, as of the 21st of this month, I signed Declaration number 1081, placing the entire Philippines under martial law. I have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. Hamon ko sa iyo, panatilihin mong malinis at marangal ang hanay ng ating mga kapulisan. Bilisan ang investigasyon sa mga kaso laban sa mga pulis na lumapag sa batas upang maibigay natin ng hustisya sa lalong madaling panahon. Paigtingin din ninyo ang presensya ng kapulisan sa mga lansangan. Siguruhin mas maraming pulis na umiikot sa mga kalsada at nagbabantay sa ating mga komunidad. Muling iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat maramdaman ng mga Pilipino na ligtas sila. Ito ay sa pamagitan ng pinaigting na police visibility sa buong bansa. Muli ring iginiit ng Pangulo ang planong i-centralize ang emergency services para maipatupad ang 5-minute response time, lalo na sa urban areas. Ang mga programa ng police visibility program ng PNP. People must feel safe. People must feel that the police are protecting them. People must feel that their communities are safer than before. May reklamo ka ba? Ibang estilo pero parehong Marcos. Sa panahong muling nababalot ng agam-agam ang sambayanan, krimen, droga, disiplina sa trapiko at kawalan ng tiwala sa otoridad, tila isang flashback ang kasalukuyang kaganapan. Bumalik ang alaala ng isang pamahalaang matatag at mahigpit. Ngunit ngayon, hindi na si President Ferdinand Marcos Sr. kundi ang anak niyang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagtatakda ng tono. 1974, disiplinang curfew ng ama. Noong 1974, sa ilalim ng batas militar, umiiral ang curfew mula 8 p.m. hanggang 5 a.m. Isang makapangyarihang hakbang na nagpapatahimik sa lansangan noon. Walang gala, walang lasing, walang krimen, tahimik, mapayapa at puno ng takot at paggalang sa batas. Para sa ilan, ito ay isang pagkitil sa kalayaan. Para sa iba, ito ang simula ng disiplina. Fast forward, 2025, 24/7, police visibility sa ilalim ni Marcos Jr. Ngayon, hindi curfew ang sagot, kundi presensya. Sa ilalim ng pamumuno ni Marcos Jr., patuloy ang pagtaas ng police visibility, 24/7. Checkpoint dito, ronda doon, ngunit mas lalo pa itong pinaigting sa pag-upo ng bagong PNP chief na si General Nicolas Torre III. 3-minute emergency response time, walang palusot, walang antala. Sa isang formal na turnover ceremony sa Camp Crame na pinangunahan mismo ni Pangulong Marcos, ipinangako ni Torre ang isang patakarang magbabago sa seguridad ng bawat kanto. Tumawag ka ng pulis, darating sila sa loob ng 3 minuto. Ito ang 3-minute response time, hindi lamang isang benchmark, kundi isang lifeline. Ipinatupad niya ito noon sa Quezon City Police District at ngayon ay magiging pambansang pulisya sa mga pangunahing urban areas. Lalakad kami sa kalsada, pupunta sa mga palengke, eskwelahan at komunidad kung saan kami kailangan. Mararamdaman ninyo na ang pulis ay naroon para sa inyo, ani pa ni Torre. Kasama rin sa kanyang mga reforma ang 8-hour shifts para mas maraming pulis sa kalsada at mas maayos ang work-life balance. Pag-deactivate ng ilang police community precincts na nagiging tambayan lamang at mahigpit na accountability para sa mga abusadong pulis. Isama pa dito ang
modernisasyon ng anti-cybercrime units. Hindi niya rin palalampasin ang mga tamad o walang pakialam na pulis. Kahit hindi pulis, trabaho yan. Tulungan mo pa rin ang tao. Iyan ang trabaho mo. Iba ang estratehiya pero pareho ang intensyon. Kung ang ama ay gumamit ng takot, ang anak ay gumagamit ng sistematikong presensya. Kung ang ama ay nagpataw ng curfew, ang anak ay nagtatayo ng 3-minute promise. Ngunit ang layunin ay isa, kaayusan, kaligtasan, disiplina. Sa mga panahong mas kailangan ng tao ang kapanatagan, hindi sapat ang presensya lang sa papel, dapat nararamdaman sa kalye. At iyan ang tinatrabaho ngayon ng pamalaang Marcos Jr. 18, Marcos pa rin yan. Kung sa tingin mo'y mahina, mag-isip ka muli. Ang mga hakbang na ito ay hindi basta-basta. Ang tatak ng Marcos ay bumabalik sa lansangan, hindi sa pamamagitan ng martial law, kundi sa matinding reforma at lideratong may tapang at disiplina. Kapag may gulo, may pulis. Kapag may problema, may responde. Kung ikaw ay pasaway, may multang kaakibat. Kung ikaw ay mamamayang masunurin, may kapayapaang kaakibat. Like father, like son, iba ang panahon, iba ang pamamaraan, pero pareho ang mensahe. Huwag kang magulo sa kalsada. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Yan po mga kababayan, ating pong narinig mula po dito kay Sa Iyong Araw, ang programa ng ating bagong PNP Chief ng ating Pangulong Bongbong Marcos tungkol po dito sa pagpapairal ng kaayusan at katahimikan ng ating bansa. Sana nga po ay samahan ng Diyos ang ating PNP, ang ating Pangulo sa kanila pong mabuting layunin para sa ikabubuti ng ating bansa, ng ating mamamayan. Hanggang dyan po mga kababayan, at muli po, gaya ng aking sinasabi, sa araw-araw po na lumilipas sa ating paggawa, tayo po'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Bye-bye po.